So, ito po yung bagong biling atay balon-balonan ng manok. Ang ginagawa ko po, ah, okay, ganito ano, tinatanggalan ko po yung taba. Ito, taba ng manok. Yan. Kasi po, kaya ko tinatanggalan ng ano, ng taba. Kasi pag niluto mo, mataba eh. Ang sabaw, mataba. Kaya, iniingatan din po natin yung mga halaga nating mga haso. Hanggat maaari, tinatanggal natin yung taba. Ganon din po yung balon-balonan. Kasi may taba yung balon-balonan. Nababalot ng taba. Kaya tinatanggal po natin yung tinatapon natin para ma-prevent kung masyadong mataba. Kagaya nito, mataba. Balon-balonan nito. Pero ang kapal ng taba oh. So ginagawa ko po ay tinatanggal ko yung taba para hindi masyadong mataba po. Kumbaga sa tao ay prevention. Yan o. Ganyan po ang ginagawa ko. Pinagluluto po namin sila ng atay balon-balonan ng manok. At merong pitso. Kaya bago ko lutuin yon, pinakukulo lang naman sa tubig to. Naninigurado ako, natanggal po yung taba. Para hindi masyadong mataba yung sabaw. Ano po? Kumbaga sa tao, mga tao, umiiwas tayo sa masyadong makolesterol. Eh di ganun din ang gawin natin sa ating mga alagang aso. Ano po kasi kahit aso yan, minsan mayroong mga namamatay na aso na parang tao. Ang kaso, ang sakit, parang kagaya ng tao. Nung nakaraan na meron kaming kapitbahay, namatay yung aso. Nung tinanong ko ba't namatay, sabi daw, sa sobrang alat, yung pagkain niya. Sabi sa feeds, yung mga pagkain po palang feeds ng mga pagkain aso, nalaman namin na matapang pala sa asin. Kagaya nung isang nirekomenda ng narinig ni Sister Baby doon sa kapitbahay namin, at pinakakain nila sa aso nila yung ganitong brand, ganitong pangalan, yung pala, puro mahal pala yun. Kaya, hindi na namin binili. Siyempre, aso man yan. Alagaan mo, kaya ka nga nag-alaga eh. Wala namang alam mga aso, kundi pagpakainin mo, kakain lang yan. Hindi ko alam mo nang makakapit ko sa kanyang kalusugan, ikaw na mismo ang mag-alaga sa kanya. Ibig ko sabihin, walang pakainin na feeds na masyadong mahalat.
Eh yun eh, sinabi po ng isang nagtitinda yun eh. O, yun, nagmamalasakit siguro yun. Bagamat yung nasabing page na yun, meron silang tinda. Pero dahil kaibigan ng anak ko yun, binigyan siya ng ibang pagkain na nirekomenda niya. At siya ang aming ipakain sa aming mga tuta. Kasi meron kaming papi, sapat yun eh. Ang anak ko si Summer. Kaya ngayon, naipamigay na namin yung isa. Meron pa natitirang 3, kukunin naman nila sa April. So, sinunod na lang namin yung kaibigan ng anak ko kung anong dapat ipakain. Kaya ngayon kung ginagamit namin ngayon, yung ganong pagkain, ano. Kaya, siyempre wala na mga lamang aso. Pag nagugutom yan, pinakain mo, kakain yan. Kaya mahalat yan, kaya hindi mahalat, o ano man ang epekto sa kanyang kalusugan, ano mo, ibibigay mo, kakainin naman niya. Kasi hindi naman niya sasabihin eh, hindi niya sasabihin sa hindi masarap ito. Eh pagkagutom niya, kahit hindi masarap, kakainin niya talaga eh. Kaya ganyan po ang pag-aalaga ng mga aso. Especially sa amin po kasi, si Summer at Winter, mag-asawa, pareho po sila ng sityo. Sityo sila ng lahi. Kaya nagkanak po sila ng 4. Ang gaganda. So, halagaan nyo pong mabuti ang aso nyo. Hindi lang yung... Pagkatapos ng mani, yan isasalang doon. Ano yan? Masala ko lang nilagang mani. Kaya, ito yung tabang manok ko, nakuha, ang dami, di ba? Kung mahilig kayo sa taba ng manok, ganito, ipakulo nyo yung mantika. Ang dami, oh. Isipin nyo yan. Ganyang karami ang papasok sa tiyan ng ating mga hayop. Gaya ng aso. Kaya, natatpo natin sila kung mag-aalaga tayo ng aso. Siyempre, dahil mahal natin ang aso natin, binibigay natin yung magandang pagkain. Pero, ingat din tayo. Hindi natin alam pala, minsan, ang tingin natin, mabuti ang ginagawa natin. Kaya nung nangyari nga sa bahay namin, nung findings ng ambet, dahil sa sobrang alat. Kaya yun ang kinamatay. Kaya talaga mag-iingat tayo. Ako, pag-aalaga ng aso para pag-aalaga ng tao yan. Kasi nagbibigay ng kaligayahan yan sa buhay natin. Nagbibigay ng kasiyahan. Tandaan natin yan, kaibigan. Ayun yung pong aso ko sa aso namin. Summer at Winter, pagkagabi, naglalaro kasama yung mga anak. Nakakapagpalipas ng oras, ang ganda. Naglalaro sila. Sabi ko, maglalaro yung mga magpapamilyang aso. Maganda silang tignan.
Lalo na po dito sa amin, medyo maluwag ang laruan nila. Buong bahay. Buong bahay kung maglaro. Magugulo. At 2 months na sila eh. At tatatlo na lang sila. Yung dalawa, kukunin na nila sa April. Malapit na. Marso na tayo ngayon eh. Sa isang buwan, after Holy Week, kukunin na nila yung dalawa. Maiwan lang yung isa. Kaya maiwan ang aso namin magiging na, 3. Si Summer at Winter at yung isang maiwan na anak nila. Tama na yun, magastos po. Araw-araw, ito ato yung balon-balunan. Pinagluluto namin sila araw-araw. Oh. Tapos meron pa silang dog food. Meron pa silang dog food na pinakakain ko sila. Eh, ganoon talaga eh. Eh, mahal natin yung aso eh. Kung hindi natin mahal, eh, huwag na natin yan eh. Pakainin. Patay sila. No? Kaya, yun, sabi nga ni Sister Baby, bumili siya ng Manila, alaga niya. Pagkatapos daw bumilaga, itong pagkain naman ng mga aso, ang isasalang. Sabi niya, tayo lang natin, hindi ko alam kung magkano ito, ang dami. Mahal pa naman. Ganun talaga. Nag-alaga kayo ng mga aso, especially may mga lahi sila, hindi pa napakasaya natin mag-alaga. Ganun lang yun. Yung sa akin, sityo, 2 yun eh. Kaya pag nag-alaga tayo, alagaan natin ng gusto. Yung po inyong kaibigan kay Jesus, at dog lover and cat lover. Meron kami namang cat doon sa baba. Doon ko lang sila sa baba namin. Pinakakain ko din sila. Cat food naman. Kumisa isda pala. Yung pag kumain kami ng tira-tirang isda, hindi naman namin inaano talaga. Binibigay ko naman sa kanila bilang pagkain din nila. Pero meron silang bukod na cat food. Si Chuling. At saka yung kanyang mga chicks. Ma-chicks yun eh. 3 yung chicks niya. Kaya yari din sa pagkain. Sipin mo, yung chicks niya 3, pakakainin mo rin yun. Eh, ganun talaga. Kahit pusa pala. Babahir. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. God bless po. Ano, mahalin natin ang mga ating alagang mga aso man, pusa. God bless us po.